Honorable Presiding Judge Emilio de Alday is in court. Silence is hereby enjoined. Court now in session. Please be seated. Call the case. For initial presentation of defense evidence, criminal case number 6576, People of the Philippines versus Christopher O'Malley for frustrated homicide. Appearances. Assistant Prosecutor Melinda Nograles, appearing for the people, Your Honor. Your Honor, I am Attorney Zaira Espinosa. I am entering my appearance as the new counsel for the accused. Ready, Your Honor. Ano ba naman yan? Tara, tara! Ayun o! Yun! Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Siyempre, saan ka pa ba magmamana? Sa akin. Uy, di naman masyado, kuya. Ako lang to. Pero seriously, alam naman natin na this will never be possible kung hindi to kalooban ng Diyos. Naka 2 takes nga ako. Buti nga ikaw, first take, pasado agad. Ano ka ba? First take, second take, hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, pasado ka na. Thanks, kuya. Saan mo gusto mag-celebrate? Treat ko. Kahit wala ng celebration, kuya. Basta thankful na ako na nakapasa na rin ako. Kubala. Dahil dyan, you're hired. Ipapasok na kita sa law firm natin. Marami tayong corporate clients. Exciting to! Attorney Syra, coffee break muna. Uy, Samantha, thanks. Mukhang enjoy ka dyan sa ginagawa mo Halata ba? Si kuya kasi, pinapareview lahat ng financial documents ni client for the last 2 years. Nakaka-bored din pala pag puro ganito lang ginagawa. Mas gusto ko pang magbasa ng actual cases. I feel you, attorney. Mukhang nakaka-stress nga yan. Oo nga eh, kaya buti pa, tapusin ko na to bago bumalik si kuya. Matatagalan din siguro yun. Gamitin niya kasi yung may-ari ng Inner Power Corporation. Potential client. Big time talaga si kuya mo, Ay, may tao. Wait lang, attorney, Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, Nay? Ma'am, mailalapit po sana ako sa inyong kaso. Matulungan po sana yung anak ko. Nasa kustodiya na po siya ng pulis. Naniniwala po akong wala po siyang ginawang kasalanan. Nagawa po niya iyon upang depensa ng kanyang sarili. Sige po, Nay. Paki-comply na lang po ng documents nyo para ma-review po ng ating lawyer. Naku po, ma'am. Paano po yun? Kulang pa pong perang pambayad ko para sa abogado. Balik po kayo bukas, Nay. Tignan po natin kung may available na pwedeng humawak ng kaso nyo. Sige po, salamat po. Come in. Attorney, ito po yung case na sinasabi ko sa inyo. Let me see. Samantha, meron ba tayong available lawyer who can handle this case? I don't think I can work on this right now. Nagbito pala yung dating defense counsel ng akusado eh. Siguro mas mabuti, ipasa mo na lang muna yun sa iba.
Pero katulad po ito ng kasong hinawakan niyo recently, and you won the case. I think you can also win this case, attorney. Oo nga eh. Pero di ko kayang magdagdag ngayon ng pro bono case. As you can see, the counsel for the accused during the presentation of evidence for the prosecution has withdrawn from the case. Siguro mas mabuti kung ipasa mo na lang muna yun sa iba, or kung wala talagang tumanggap, edi sabihin mo pumunta sila sa PAW. For now, focus na lang muna ako sa corporate clients natin. Ay, sir, si Attorney Syra po. Baka pwede po natin ibigay sa kanya. I don't think she's ready for this kind of case. Noted, sir. Kuya, I heard about the new case inquired at the office. I think the case is similar to the one you handled last time. Nakita mo na ba? Yes. Pero nireject ko eh. Ay, bakit naman? Sayang naman yun, kuya. Nakakaawa kasi yung matanda. Sa dami mo ng experience, hindi na mahirap yung mga ganyang klaseng kaso. Yun na nga eh. Marami na akong experiences para makita na mahirap ipanalo tong kaso na to. Malakas ang ebidensya dun sa akusado. Baka mamaya, babayaran pa ang record ng law firm natin pag natalo tayo. Pero kuya, gusto ko sanang matulungan yung matanda. Hindi ba natin susubukan? Di ba kasama yan sa oath natin? Oo nga. Pero occupied tayo ngayon sa mga clients natin. Doon ka na lang muna mag-focus. Pero kuya, Tama na. Tigilan natin tong usapan na to. Pagod na ako. Magandang umaga po. Magtatanong lang po ukol sa update ng kaso ng anak ko. Meron na po kayang attorney na hahawak ng kaso niya? Naku, Nay, pasensya na po. Sa ngayon, wala pong attorney na available upang matulungan po kayo sa kaso ng anak nyo. Pero maaari po kayong lumapit sa PAW dahil priority po doon ng mga mahihirap at walang anuman hinggil sa serbisyong legal. Naku, masyado pong mabigat ang kaso laban sa anak ko. Sa inyo pong private lawyers na ako lumapit. Alam ko pong matututukan niyo po ang kaso. Binitawan na po kasi ng dating abogado kasi mahina po ang ebidensya. Kaya umaasa po kami na matulungan niyo po kami. Handa po kaming magbayad, ma'am, kahit hulug-hulugan. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Ako na pong hahawak sa kaso ng anak nyo. Natinawa po ng Diyos. Attorney Syra. Ano ka ba naman, Syra? Bakit mo inako yung kaso ng matanda? Are you out of your mind? Nakakaawa naman kasi, kuya. Mukhang wala na siyang ibang malalapitan. Anong wala? Eh, ang dami namang law firms dyan. Besides, pwede naman silang pumunta sa PAW. Gusto ko lang namang makatulong, kuya. Nakakaawa na kasi talaga. Umiiyak na siya. Hindi lahat ng nangangailangan matutulungan natin. Kung magpapadala ka na lang lagi dyan sa damdamin mo, baka lahat na lang nang umiyak at humingi ng tulong, tanggapin mo yung kaso. Hindi naman siguro, kuya. Pero... kung talagang nangangailangan sila, bakit hindi? Basta ang alam ko lang, hindi ko dapat i-ignore ang mga humihingi ng tulong kung may magagawa naman ako para tulungan sila. Kung sinasabi nila na with great power comes great responsibility, ako? Kahit konti lang ang power ko, gusto kong gawin ang responsibility ko para makatulong sa iba. Kasama yan sa oath natin, di ba? Kung inaalala mo na baka magkaroon ng pangit na record ang law firm natin kapag natalo ako, pwede naman akong mag-resign, kuya. Para hindi na kayo madamay. Resign ka dyan.
bahala ka na nga. Panindigan mo yan. Mahirap na kaso yan. Huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag na-pressure ka na. Assistant Prosecutor Melinda Nograles, appearing for the people, Your Honor. Your Honor, I am Attorney Zaira Espinosa. I am entering my appearance as the new counsel for the accused. Ready, Your Honor. Mr. Witness, nasaan ka nung oras ng gabi na nangyari ang krimen na ipinararatang laban sa iyo? Nung gabi pong yun, galing po ako sa trabaho at kakalabas lang. Napadaan po ako sa kanto kung saan nakatambay ang grupo ni Jason. May napansin ka bang kakaiba sa grupo nila Jason? Napansin ko po na nagpapalitan na sila ng illegal na droga. Anong klaseng illegal na droga ang sinasabi mo? Shabu po. Paano mo nasabing shabu ang nakita mong pinagpapalitan nila? Pamilyar po ako sa itsura ng shabu. At kilala po si Jason sa lugar namin na gumagamit ng droga. Anong sumunod na nangyari kung mayroon man? Sinubukan ko pong maglakad na tila wala pong nakita, ngunit agad po ako nilapitan ni Jason at tinutukan ng patalip sa may likuran ko. Hinila niya po at binataan na papatayin kung magpupumiglas po ko. Sa pagkataranta ko po, ginamit ko po ang buong lakas ko upang makatakas, ngunit naabutan po ako ni Jason. Anong ginawa ni Jason matapos na maabutan ka niya? Sasasakan niya po ako. Pinigilan ko po siya at kinuha ang batong malapit sa akin at nayampas ko po sa panga niya. Ano ang nangyari kay Jason matapos mo siyang mahampas ng bato? Nawalan po ng malay si Jason. May mga tao pong nakakita sa pangyayari, ngunit ito ay nung nakahandosay na sa lupa si Jason. Sa makatwid ay hindi po nila alam buong pangyayari. Mayroon ba kayong alitan o samaan ng loob ni Jason para saktan mo siya? Wala po. Magkababata po kami ni Jason. Kaya nagtataka po ako ng gabi yun kung bakit sasasakan niya ako. No further questions, Your Honor. Cross. I only have a few questions, Your Honor. Proceed. Sinabi mo kanina na may nakita ka na may something unusual doon sa grupo nila Jason. May iba ba bang daanan papunta o pauwi doon sa bahay nyo? Meron po. Eh bakit pinili mo pang dumaan doon sa tapat nila Jason gayong meron naman palang ibang daanan pauwi ng bahay nyo? Bala ko po kasi daanan yung kaibigan ko sa kanila. Iabot ko po kasi sana yung bayad para sa inuta ko nung nakaraang buwan. Kaya hindi na po ako dumaan sa ibang daan dahil masyadong malayo at isa pa ay gabi na rin po noon. Ayoko naman pong may iwang nag-iisa sa bahay ang aking nanay kapag gabi, kaya hanggat maaari ay umuwi agad po ako, lalo na kapag ginagabi po ang labas. Nabanggit mo kanina na familiar ka sa itsura ng shabu. Dati ka bang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Objection, Your Honor. Incriminating. The objection is sustained. Reform the question. I withdraw the question, Your Honor. Attorney Zaira, pwede ba akong mag-apply bilang co-counsel mo? Talaga, kuya? Oo. Medyo okay naman tayo sa mga clients natin ngayon eh. Kaya may time ako para pag-aralan yung kaso na yan. Kung okay lang sa'yo. Attorney Darius, ayon sa record mo, mukhang okay naman ang credentials mo. At marami ka na rin naipanalong cases. Sige na nga, you're hired! Tingin nga. Paano
Ano ba nangyari daw? Ilang taon na yung nasasaktan? Paano daw? Sasakbo? Mukha lang. Tingnan yung picture. May picture naman yan. Ay, Wherefore, premises considered, and for failure of the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, accused Christopher O'Malley is hereby acquitted of the crime of frustrated homicide. Therefore, the jail warden or his authorized deputy, BJMP, is hereby ordered to immediately release from custody Christopher O'Malley unless there are other lawful causes for which he should be further detained, and to submit compliance with this order within 5 days from notice hereof. So order. Corny! Tanggapin niyo po itong aking munting nakayanan. Pagdamutan niyo po ang aking konting naitabi para man lamang magsilbing maliit na kabayaran sa malaking tulong niyo sa aming mag-ina. huwag na po, Nay. Yun pong marinig lamang namin na nagpapasalamat kayo sa Diyos. Malaking bagay na po sa amin yun. Kami po nagsilbing kasangkapan lamang para sa mga tulad niyong kapos na nangailangan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kawikaan 3:27